Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, yung topic natin ay yung full DC inverter tsaka yung dual inverter. Ano nga ba yung pinagkaiba nila? At alin nga ba dito yung mas matipid sa dalawa? Okay, yun yung topic natin for today's video. Bago tayo mag-start, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko, based lamang sa na-search ko. Kaya kung meron akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. So yan, start na tayo. Itong dalawang to guys, parehong matipid yan. Pero nagkaiba lang sila dun sa technology na ginamit para maging matipid yung mga aircon nila. So mag-start tayo dun sa technology na ginamit. So, yan. Yung full DC inverter, yung compressor niya, yung indoor and outdoor fan motors, the expansion valve, tsaka yung ibang parts ng aircon ay gumagamit sila ng DC current instead of AC current. Meron kasi tayong dalawang current, yung DC tsaka yung AC. Pero yung mas matipid doon ay yung DC. Yung AC current, yung mga appliances natin na gumagamit ng AC current, ay yung mga TV, mga ref, mga oven, yan, kung meron kang blender, yan yung gumagamit ng AC current. Ngayon, merong mas matipid doon, yun yung DC current. So, yung mga components na halos lahat ng components ng aircon dito sa full DC inverter, kaya nga tinawag na full, ay gumagamit sila ng DC current instead of AC current, kaya mas matipid, okay, compared dun sa ibang aircon. Okay, dito naman sa dual inverter, nag-focus sila dun sa compressor. Okay, dun sa compressor, gumamit sila ng dual rotary compressor with 2 compression chamber. So ito yung example. Ito yung single rotor, tapos ito yung dual rotor. So guys, meron na ding triple rotor. Ito ganito siya. Dito based dito sa example. Okay yan. Triple inverter. Triple naman yung ginamit nila na rotor. So dito, dual inverter. So dual rotor yung ginamit. Ito pinakita ko lang sa inyo para alam nyo kung ano yung pinagkaiba ng single rotor tsaka yung dual rotor. Okay? So yung focus nila dito sa dual inverter ay dun sa compressor. Okay, dito naman sa full DC, yung current na ginamit, dun sila nag-focus. Dun sa mga critical parts or lahat ng components ng aircon ay ginamitan nila ng full DC or DC current para maging matipid. Kasi matipid yung current na yan kung compare mo dun sa AC. So yan, pero matipid itong dalawang to. Nagkaiba lang sila dun sa technology na ginamit. Okay? Yan, pero mamaya sabihin ko kung sino yung aangat dito. Yan, mamaya sa dulo. Yan. So punta muna tayo dito sa energy efficiency. Full DC inverter, the ability to precisely control the speed of all components allows for optimized performance and reduce energy consumption. So dahil dun sa lahat ng components ng aircon ay gumagamit ng DC current, mas optimized daw siya, kaya matipid siya sa kuryente. Dito naman sa dual inverter, because the dual rotary compressor can operate at a wider range of speeds, this result in better energy savers, especially under very load condition. So dahil dun sa compressor, dahil nga gumamit silang dual rotary, yan, mas tipid yung dual inverter compared dun sa single, dun sa aircon na gumagamit ng single rotor. Okay? So dito tayo sa advantages. Full DC offer superior energy efficiency, precise temperature control, quieter operation, and longer lifespan due to reduce wear and tear. Dito naman sa dual inverter, provides faster cooling, quieter operation, improved durability, and significant energy savings compared to
traditional single inverter or non-inverter system. So yan, kung yung advantages nila, pareho lang kung babasahin mo. Yan, kasi nga pareho talagang matipid itong dalawang to. Yan, pero ang main question talaga, kung sino nga ba yung aangat dito. Okay? So based sa pag-search ko, ang sabi, eto. Yan. Between full DC inverter and dual inverter, air conditioners full DC inverter system are generally more energy efficient. So mas efficient daw yung full DC inverter compare dun sa dual inverter. Nakalagay dito, here's why. So ito, hindi ko na babasahin to isa-isa. Bibigay ko na lang yung pinaka-summary. Kasi nga, halos nabanggit ko na dun sa taas. Kumbaga parang uulitin ko lang kapag in-explain ko pa to. Pero ang pinaka-summary talaga ito. While dual inverter system are also higher efficient, particularly at the compressor level. So yung dual inverter, nag-focus sila dun sa pinaka-compressor talaga. Kasi nga yun yung pinakamataas talagang magkonsumo ng kuryente. Pero yung full DC kasi, yung halos lahat ng components nila ay DC current nga yung ginamit. Ang sabi dito, mas optimized daw siya kung compare mo din sa dual inverter. Kaya mas matipid yan, resulting in better energy efficiency overall, sabi niya dito. Okay? Pero pareho talagang matipid itong dalawang to. Pero siyempre merong aangat dyan. Ito yung full DC inverter. So mas umangat to dahil nga mas optimized daw siya. Okay, compared dun sa dual inverter. Pero for me guys, para sa akin, nasa gumagamit pa rin yan. Mapa full DC ka o dual inverter. Kung mali naman yung paggamit mo, magastos sa kuryente yan kahit na ano sa dalawang to. Okay, kaya kung bago ka pa lang nagagamit ng aircon, mag-search ka muna or panoorin yung mga videos ko, meron ako mga tips dyan. Tapos kapag bibili ka ng aircon, dapat tama yung horsepower na mabili mo dyan sa room mo. Okay? Yan guys, kung gusto nyo paniwalaan itong mga sinabi ko, nasa inyo na. Based lang din to sa na-search ko. Yan, sana meron kayong natutunan sa video na to. Yan, kung meron akong nasabing mali dito or kung meron pa kayong gustong idagdag, ilagay nyo lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Yan guys, maraming salamat dun sa mga nanonood. Maraming salamat dun sa mga nag-subscribe na. Dun sa mga hindi pa, mag-subscribe kayo. Yan guys, hanggang dito na lang para hindi na mapahaba itong video na to. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat. Bye!